mga pagbabago sa patakaran ng mga airline. Ano ang dapat mong malaman? Mga ka-travel, alam nyo ba na bawat taon, libo-libong pasahero ang nabibigla dahil sa biglang pagbabago ng airline policies? Imagine mo na lang, nakaplano na ang dream trip mo, nakapack na ang maleta, tapos sa airport mo lang malalaman na may bagong rules sa baggage or health protocols. Hassle, di ba? Kaya ngayong video, samahan niyo ako at pag-usapan natin ang mga pagbabago sa patakaran ng mga airline. Ano ang dapat mong malaman? Bilang kapwa traveler, gusto kong siguraduhin na hindi kayo mabibigla sa mga bagong alituntunin. Mula sa cancellation policies, date changes, refunds, hanggang sa health requirements, lahat ng ito ay may epekto sa ating budget at overall travel experience. So kung gusto nyong maging handa, informed at hassle-free ang inyong susunod na biyahe, stay tuned. Dahil sa video na ito, bibigyan ko kayo ng mga practical tips at insider info para mas smooth ang inyong travel journey. Tara, simulan na natin. Ngayon, bakit nga ba importante na pag-usapan natin ang mga pagbabago sa airline policies? Simple lang, kasi bawat rule na yan may direct impact sa ating travel experience. Mula sa budget, convenience, hanggang sa peace of mind. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel ko at maging updated ka sa mga makabagong travel tips. Kung hindi tayo updated, pwedeng ma-delay ang biyahe, maubos ang pera sa extra fees, o masira ang buong itinerary. Pero kung informed tayo, mas madali nating ma-handle ang mga surprises at mas smooth ang adventure. Kaya sa video na ito, i-breakdown natin ang mga key changes. Cancellation policies. Paano mas naging flexible ang airlines ngayon? Date changes. Mas madali na bang mag-adjust ng travel plans? Refunds? Ano ang dapat asahan at paano makukuha ng hassle-free? Health protocols. Ano ang mga bagong requirements para safe ang lahat? Baggage rules? Paano iwasan ang hidden fees at aberya? At syempre, bibigyan ko kayo ng real-life stories at practical tips para mas relatable at mas kapaki-pakinabang. Para tayong magkakabarkada na nagpaplano ng trip, walang stress, puro good vibes, at laging handa. Magandang araw, mga kapamilya. Kumusta ang inyong mga travel plans? Ready na ba kayong mag-explore ulit? Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang mainit na topic na siguradong makakaapekto sa lahat ng mahilig maglakbay, ang mga pagbabago sa patakaran ng mga airline. Oo, tama ang narinig ninyo, may mga bagong rules na dapat nating malaman bago tayo mag-book ng next flight. Alam nyo, sa nakaraang ilang taon, parang roller coaster ride ang travel life natin. Mula sa pandemic restrictions hanggang sa kung ano-anong bagong alituntunin, halos lahat ng aspeto ng paglipad ay nagbago. Kaya kung gusto nating smooth ang ating biyahe, kailangan nating maging updated at handa. Isipin niyo to, nagplano ka ng dream vacation, nakabook na ang hotel, naka-excite na ang itinerary, tapos biglang may bagong baggage policy o health requirement na hindi mo alam. Hassle, di ba? Kaya dito, papasok ang pagiging mapanuri na traveler. Dapat alam natin ang mga latest changes para hindi masira ang trip at hindi rin mabutas ang bulsa. At hindi lang ito tungkol sa restrictions. May mga airlines na nagbabago ng perks. Yung dati may free meals, ngayon baka optional na. Yung in-flight entertainment, minsan may bayad na, pero baka may bagong digital options na mas swak sa atin. Kaya dapat alerto tayo sa mga ganitong updates. Sa video na ito, sasamahan ko kayo sa pag-explore ng mga pinaka-importanting pagbabago sa airline policies, mga practical na tips para makapag-adjust, at mga diskarte para mas maging maginhawa ang ating biyahe kahit may bagong rules. Kaya huwag kayong bibitaw mga kapamilya para tayong magkakabarkada na nagpaplano ng trip. Maglalakbay tayo sa impormasyong ito ng sabay-sabay. Tara, simulan na natin. Mga ka-travel, alam nyo ba, kahit tapos na ang matinding restrictions ng pandemic, marami pa ring bansa at airlines ang may mga unique rules na dapat nating bantayan. Kaya bago tayo mag-book ng flight, kailangan nating alamin ang current travel scene para hindi tayo mabigla. Ka-travel, may nakaplano ka bang biyahe? I-type and isa kung oo at 0 kung nag-iipon pa. Ilagay mo na rin kung saan ka nanonood.
Unang-una, maraming bansa pa rin ang humihingi ng negative COVID-19 test results or vaccination proof bago ka makapasok. Halimbawa, kung plano mong pumunta sa Japan o Australia, siguraduhin na kompleto ang iyong mga dokumento. Walang mas nakaka-stress kaysa sa airport surprise. Pero hindi lang tayo ang apektado, pati airlines mismo, dami ring hamon. Maraming flights ang na-cancel or na-reschedule dahil sa mga bagong patakaran. Imagine mo na lang, nakabook ka na sa dream destination mo, tapos biglang canceled. Nakakagulat, 'di ba? Mabuti na lang, may ilang airlines dito sa Pinas na nagbibigay ng flexibility, free rebooking o refund options. Pero take note, hindi lahat pareho. Kaya lagi tayong mag-check ng updates bago bumiyahe. So mga ka-travel, kung may balak kayong maglakbay, tandaan ang golden tips. Mag-research bago mag-book. Makipag-ugnayan sa airline para klaro ang policies. Maging flexible at maunawain sa mga pagbabago. Oo, may mga hamon pero tandaan, ang mundo ay bukas pa rin para sa atin. At sa bawat biyahe, may mga bagong alaala at oportunidad na naghihintay. Mga ka-travel, usapang cancellation policies naman tayo. Alam nyo, sa panahon ngayon, sobrang importante na handa tayo sa mga biglaang pagbabago. Kasi, let's be real, hindi lahat ng plano natutuloy at minsan kailangan nating mag-adjust. Dati, grabe ang hassle kapag nag-cancel ka ng flight. Malaking penalty, complicated na proseso, at kung hindi ka umabot sa deadline, goodbye na lang sa pera mo. Nakaka-stress, di ba? Pero ngayon, good news. Maraming airlines ang nag-update ng kanilang rules para mas maging flexible. Halimbawa, may mga nagbibigay ng free cancellation sa loob ng 24 or 48 oras mula sa pag-book. Ibig sabihin, kung nagbago ang isip mo o may emergency, pwede mong i-cancel ng walang dagdag gastos. Ang convenient, parang may safety net ka agad. Ngayon, bakit nga ba nagbago ang mga patakaran? Simple, dahil sa pandemic. Ang daming cancellations at delays noon, kaya napilitan ng airlines na mag-adjust. Gusto nilang ipakita na nakikinig sila sa mga pasahero at handang umangkop sa sitwasyon. Example time, Cebu Pacific, nag-offer ng option na i-reschedule ang flights ng walang dagdag bayad, basta nasa tamang time frame ka. Philippine Airlines naman, naglabas ng mas madaling proseso para sa cancellation at rebooking. Ang ganda kasi mas nabibigyan tayo ng peace of mind bilang travelers. Pero reminder lang, mga ka-travel, hindi lahat ng airline pare-pareho. May iba pa ring mahigpit, kaya always read the fine print. Check ang terms and conditions bago mag-book. At kung gusto mo ng extra protection, consider travel insurance. Lalo na kung mahaba ang biyahe or may chance na magbago ang plano. So, tipid hack natin, bago mag-book ng flight, siguraduhing alam mo ang cancellation policy. Magtanong, mag-research, at huwag mahiyang mag-double check. Tandaan, knowledge is power. At sa travel world, ito ang susi para maging hassle-free at masaya ang biyahe mo. Mga ka-travel, eto na, usapang date changes. Alam naman natin ang buhay puno ng surprises. Minsan may biglang meeting, family event, o emergency na hindi natin inaasahan. Kaya sobrang importante na may flexibility ang ating travel plans. Dati, grabe ang stress kapag nagbago ka ng flight date. Kailangan mong tumawag sa customer service, minsan abala pa ang linya, tapos may dagdag na bayad na parang masakit sa bulsa. Nakaka-drain, di ba? Pero ngayon, good news. Maraming airlines ang nag-update ng sistema nila. May mga self-service options na sa website at mobile apps. Ibig sabihin, pwede ka nang magbago ng petsa ng flight nang hindi na kailangang makipag-usap sa agent. Isang click lang, solved. Ang convenient, parang DIY travel hack. Halimbawa, Philippine Airlines, nagbigay sila ng mas flexible na options. Kung nasa kalagitnaan ka ng trip at kailangan mong mag-adjust, mas madali na ngayon. Cebu Pacific din, nakilala sa kanilang promo fares, mas pinadali na rin ang proseso. Log in ka lang sa app or website, sundan ng ilang steps, tapos na. At hindi lang local airlines ang nag-a-adjust. Pati mga international giants tulad ng Qatar Airways at Emirates nag-offer ng zero change fee para sa mga bagong booking. Ang ibig sabihin nito,
Peace of mind habang nagbibiyahe. Hindi ka na masyadong kabado kung may biglang pagbabago sa plano. Ngayon, quick tips para sa inyo. Una, always check the airline website. Doon makikita ang pinakabagong policies. Pangalawa, act fast. Kung may pagbabago sa plano, gawin agad para iwas fees at hassle. Pangatlo, subscribe to newsletters. Madalas may updates at promos na makakatulong sa budget at flexibility. So mga kapamilya, tandaan, sa mga bagong patakaran na ito, mas madali na ang pag-adjust ng travel dates. Kaya magplano ng maaga, maging alerto sa updates, at laging handa sa mga posibleng pagbabago. Sa ganitong paraan, kahit may biglang twist sa ating biyahe, tuloy pa rin ang adventure. Mga ka-travel, eto na, usapang refunds. Isa to sa pinaka-critical na parte ng ating biyahe, lalo na kung may biglang pagbabago sa plano. Alam nyo, sa mga nakaraang taon, ang daming adjustments sa refund policies ng airlines. Kaya kung magbo-book kayo ng flights, dapat updated tayo para hindi mabigla. Una, mga bagong patakaran sa refund. Good news! Maraming airlines ngayon ang nagpatupad ng mas malinaw at mas mabilis na proseso. Kung dati, parang maze ang refund, pila dito, tawag doon, tapos antay ng matagal. Ngayon, mas simple na. Karamihan may online system na. Isang click lang, pwede ka nang mag-submit ng refund request. Pero syempre, may mga condition pa rin. Hindi lahat ng ticket ay covered, kaya laging basahin ang fine print. Pangalawa, ano ang dapat asahan ng mga pasahero? Mga ka-travel, tandaan, iba-iba ang refund policy depende sa airline at klase ng ticket. Kung promo fare ang binili mo, madalas mas mahigpit ang rules, minsan non-refundable pa. Kaya bago mag-book, check muna ang terms and conditions. At isa pa, huwag mag-expect ng instant refund. Kadalasan, aabot ng ilang araw o linggo bago pumasok sa account mo. Kaya kung nag-request ka, magbigay ng konting pasensya. Basta tama ang proseso, darating din yan. Pangatlo, mga kwento ng pasahero. Kwento time. Si Maria, nag-book ng flight papuntang Boracay pero nagkaroon ng emergency. Akala niya hassle ang refund, pero nag-submit siya online at within a week, approved na agad. Sabi niya, akala ko mahihirapan ako pero ang bilis pala. Si John naman, na-cancel ang flight niya abroad dahil sa bad weather. Nag-request siya ng refund, medyo doubtful pa siya. Pero after 5 days, boom, pumasok na agad sa account niya. Sabi niya, sobrang saya ko kasi nag-expect ako ng matagal na proseso. So mga ka-travel, huwag matakot mag-request ng refund kung kailangan. Basta alam mo ang rights mo bilang pasahero at susunod sa tamang proseso, makukuha mo yan. Ang importante, maging informed tayo para hindi maligaw sa daan. At syempre, gusto kong marinig ang kwento ninyo. Share niyo sa comments ang inyong refund experiences. Baka may hacks pa kayo na makakatulong sa kapwa travelers. Tandaan, sa travel life, knowledge is power at ang bawat kwento ay inspirasyon. Mga dapat tandaan. Okay mga ka-travel, eto na ang survival guide natin pagdating sa mga pagbabago sa airline policies. Para siguradong smooth ang biyahe, kailangan nating maging alerto at informed. Kaya heto ang mga bagay na dapat ninyong tandaan bago kayo mag-take off. 1. Basahin ang mga email at notifications. Simple pero crucial. Check your inbox. Madalas magpadala ng updates ang airlines, pwedeng may pagbabago sa flight schedule, requirements o dokumento. Isang missed email lang, pwedeng maging malaking hassle sa airport. 2. Patakaran sa bagahe, mga ka-travel, huwag kalimutan ang baggage rules. Maraming airlines ngayon ang nag-aalok ng mas murang basic fares, pero kadalasan walang kasamang checked baggage. Kung mahilig kang magdala ng lahat ng gamit just in case, siguraduhin na magdagdag ng baggage allowance bago pa ang flight day. Mas mura at less stress kaysa magbayad ng extra sa airport. 3. Health protocols. Importante pa rin ang health and safety. May airlines na nagre-require ng mask, health checks, or vaccination proof. Hindi lang ito para sa sarili mo, kundi para sa kaligtasan ng lahat ng pasahero. Kaya laging i-check ang latest health protocols para hindi ka mabigla. 4.
Cancellation at refund policies. Life happens, kaya dapat ready tayo. Alamin ang cancellation at refund options ng airline mo. May iba na flexible, may iba na mahigpit. Kung sakaling kailangan mong mag-adjust ng plano, mas madali kung alam mo na agad ang mga kondisyon. 5. Extra resources. Kung gusto mo pang mas updated, maraming pwedeng puntahan, official airline website, dito makikita ang pinakadetalye at latest announcements. Travel advisory sites tulad ng IATA, global updates at guidelines, travel blogs at forums, real-life tips mula sa kapwa travelers, local government advisories, lalo na kung pupunta ka sa lugar na may specific restrictions. So mga kapamilya, tandaan, ang pagiging handa ay susi sa hassle-free travel. Basahin ang updates, alamin ang baggage rules, sundin ang health protocols, at siguraduhin ang refund policies. Sa ganitong paraan, kahit may pagbabago sa patakaran, tuloy-tuloy pa rin ang adventure, smooth, safe, at enjoyable. Mga ka-travel, ayan, natapos na natin ang ating journey tungkol sa mga bagong patakaran ng airlines. Pero bago tayo mag-wrap up, quick recap tayo para siguradong malinaw ang lahat. Check your emails and notifications. Isang missed update lang, pwedeng maging hassle sa airport. Know your baggage rules, lalo na kung basic fare ang ticket mo, baka wala pang kasamang checked baggage. Stay updated sa health protocols. Mask, vaccination proof, o health checks, depende sa airline at destinasyon. Understand cancellation at refund policies para ready ka kung sakaling magbago ang plano. Use extra resources, official airline sites, travel advisories, blogs, at forums para laging informed. Tandaan, mga kapamilya, ang mundo ng travel ay laging nagbabago. May bagong restrictions, dagdag na fees, or updated na rules. Lahat yan dapat alam natin bago pa man tayo mag-check-in. Mas masaya ang biyahe kung walang aberya at smooth ang lahat. At higit sa lahat, huwag kalimutan na ang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa destinasyon. Ito ay tungkol sa mga karanasang dala ng bawat biyahe. Yung mga kwento, tawanan at alaala na uuwi ka. Kaya ingatan ang bawat sandali at laging maging handa. Mga ka-travel, kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakatulong sa inyong travel plans, huwag kalimutang like ang video, share sa inyong mga kaibigan na mahilig ding bumiyahe, at syempre, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga travel tips at kwento. Comment din kayo sa ibaba kung may sarili kayong experiences o hacks tungkol sa airline policies. Baka yung tips ninyo ang makatulong sa kapwa travelers natin. Maraming salamat muli mga ka-travel sa pagsama sa akin sa episode na ito. Hanggang sa susunod na video, sama-sama ulit tayong mag-explore ng mga tips at kwento. Safe travels, enjoy every moment, at ingat lagi.